Bumalik tayo kay Changsu, nahuli siya ni Seyaong, nawalan ng malay si Changsu, nang nagkamalay siya, nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang malaking lalaki na may dalang espada sa kanyang likod. Nagtataka si Changsu, sino ba talaga ang lalaking ito? Tapos may umubo sa likod. Nang lingunin ni Changsu, nakita niya ang isang kalbo na lalaki na bugbog ang mukha. Dahil dito, mas natakot si Changsu. Doon ay sinabi ni Seyaong, pwede na ba tayong magsimula? Tanong ulit ni Changsu, sino ka ba talaga? Dito naisip ni Seyaong na hindi siya kilala ni Changsu. Ngunit para kay Seyaong, hindi niya nakakalimutan ang kanilang mga mukha sa isang araw. Ngayon ang kalagayan ng gusaling ito ay napapaligiran na ng mga pulis. Maging ang mga helicopter ay ipinakalat. Sigaw ng isang detective sa megaphone, "Hoy, gising na ba ang hostage mo? Kausapin mo kami, hindi namin alam kung sino ka talaga. Sabihin mo muna ang pangalan mo. At ipaliwanag mo kung bakit mo ginawa ang lahat ng ito." Sumulyap si Seyaong kay Changsu, "Hoy Changsu," nataranta si Changsu, "paano nalaman ng lalaking ito ang pangalan ko?" Pagkatapos ay sinabi muli ni Seyaong, "Ako ito, si Tak Seyaong." Sinabi niya iyon habang ipinapakita ang galit na ekspresyon. Nang marinig ang pangalang Tak Seyaong, muling naalala ni Changsu ang kanyang nakaraan. Yung time na tinapakan niya si Seyaong. Kaya ngayon ay hindi talaga siya makapaniwala sa pagbabagong ito ni Seyaong. Matapos banggitin ni Seyaong ang kanyang pangalan, agad na sumugod ang mga pulis para alamin ang tungkol kay Seyaong. Sa isip ni Changsu, ang bastard na ito ay si Tak Seyaong. Paanong magbago ng ganito ang isang maliit na bata? Doon ay muling sinabi ni Seyaong sa lahat, 3 taon na ang nakalilipas, sa harap ng Guangwamun, 2 taong nagngangalang Tak Changsun at Go Yunjin ang nag-alay ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pagsunog ng buhay. Parehas ko silang magulang Nagulat ang mga pulis, mamamahayag, at iba pa nang marinig ang pahayag ni Seyaong. Isang reporter ang nagsimulang alalahanin ang pangyayari. Pagkatapos ng kanyang pahayag, inilabas ni Seyaong ang kanyang espada at inilagay sa leg ni Changsu. Napaiyak na lang si Changsu sa takot. Sumigaw siya, "Mommy, Daddy." Nang marinig ang mga sigaw ni Changsu ay lalong ikinainis ni Seyaong. Anya, isinakripisyo ng aking mga magulang ang kanilang buhay para lamang makakuha ng ganitong uri ng atensyon. Ngunit ako, mula ngayon mula sa sandaling ito, ang bawat isa sa inyo ay magbabayad ng inyong buhay para sa kung ano ang naramdaman nilang kailangan nilang gawin. Habang nakatayo ako rito, isinusumpa ko sa inyong lahat. Ang pahayag ay nai-broadcast sa buong bansa. Inihayag ng mga mamamahayag na ito ay isang emergency broadcast. Isang hostage situation ang naganap sa isang gusaling itinatayo malapit sa istasyon bandang 11:00 ng gabi. At ang mga pulis ay nakabantay sa pinangyarihan. Nang marinig ang balitang ito, nagsimulang magkomento ang mga tao. Hindi ba't ang mag-asawang nagsunog noong nakaraang taon ay may anak na nasa middle school pa lang? Pero bakit parang hindi teenager ang lalaki sari? Ang lahat ay nagsimulang magtanong sa katotohanan ng kwentong ito. Sa pagbabalik sa eksena, nakatanggap ng impormasyon ang isang detective na may hawak na megaphone na isa sa mga hostage ay anak ng presidente ng kumpanya ng Aegis Security Company. Ang Aegis Security ay ang pinakamalaking domestic private security service. Ang presidente ng kumpanyang ito ay si Kim Sang-pil. Ang Aegis ay isang kilalang kumpanya na may pananagutan sa seguridad ng mga halal na pangulo noon. Pero cover lang yun. Ang ugat ng kumpanyang ito ay nasa organisadong krimen na kumakalat sa buong bansa. At nalaman din ng detective na ito na ang anak ng presidente ng Aegis Security ay isa sa mga akusado sa insidente ng bullying sa paaralan na naganap 3 taon na ang nakaraan. At ayon sa kanya, kung talagang isa ang lalaking ito sa mga biktima ng insidente 3 years ago, ibig sabihin, si Seyaong talaga ang lalaki. At naramdaman ng kupal na ito na ang kanyang bihag ay nasa malaking panganib. Pagkatapos ay sinigawan niya si Seyaong gamit ang kanyang megaphone, "Pakisabi sa amin, bakit mo siya kinuha at ano ang gusto mo?" Mahinahong sumagot si Seyaong, "Walang ganoong bagay bilang negosasyon." Ang kupal ay agad na nagpawis ng malamig. Sana talaga may request si Tak Seyaong. Kaya magiging ligtas ang hostage. Agad na muling nagsalita si Seyaong, "Wala akong hiling, ang meron lang ako ay balita." Nagsimulang magtaka ang mga tao, anong balita ang sasabihin nitong Seyaong? Isa-isang binanggit ni Seyaong ang mga salarin na nagsagawa ng krimen. Sa pang-aapi sa kanya. Lee Soo-hyun,
Jang Soo-jung, Kim Jon-hyuk, Kim Yoo-jin, Lee Soo-ho, Jung Da-hon, Nam Hee-yeon, at ang huli ay si Kim Chang-soo. Inihayag ni Sejong na ang mga taong ito ay mamamatay lahat sa kanyang mga kamay. At hindi lang sila, kundi lahat sila. Mamamatay din ang kanyang pamilya sa kanyang mga kamay. Para sa mga taong pinagbantaan ni Sejong, lahat sila ay naiinis sa mga pagbabanta ni Sejong. Ngunit para sa mga taong walang kaugnayan sa salarin, nataranta sila nang marinig ang matapang na banta na ito mula kay Sejong. Hulaan muli ni Sejong, tumawag man sila ng pulis o militar, hindi siya natakot. Malaya silang gawin ang lahat ng kanilang makakaya para iligtas ang kanilang sarili. Ngunit ginagarantiyahan ni Sejong na sila ay mamamatay sa kanyang mga kamay. Hindi ba nakakabaliw ang tapang na yon? Dito nanginginig sa takot si Chang-soo habang kinakausap si Sejong. Alam mo naman kung ano ang mangyayari sa'yo kapag may nangyari sa akin, di ba? Hahanapin ka talaga ng tatay ko at ipapatikim sa'yo yung kamatayang binanggit mo kanina. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa lahat ng ito? Agad namang nanginig ang mga kamay ni Sejong. Ngunit hindi ito nanginginig dahil sa takot, kundi nanginginig dahil sa pagpipigil ng galit. Lalong natakot si Chang-soo na nakita ang ekspresyon ni Sejong. Pagkatapos ay muling inihayag ni Sejong, kayong lahat, bigyang pansin ito. Sa pamamagitan nito, ipinapahayag ko ang aking digmaan. Itinaas ni Sejong ang kanyang espada, saka hinampas ang ulo ni Chang-soo. Bumagsak ang ulo at kitang-kita ng lahat. Ang mga reporter, pulis, manonood, tumahimik agad ang lahat. Nang bumalik ang kanilang malay ay agad silang nagsigawan. Ang eksenang ito ay ganap na lampas sa kanilang pangunawa. Pagkatapos ay ipinakita sa amin ang mabangis na mukha ni Sejong na may hawak na espada. Ang katawan niya ay parang anime na baki. Napaka-cool. Ang eksenang ito ay nakita rin ng ama ni Chang-soo. Hindi talaga siya makapaniwala na nasasaksihan niya ang eksena ng pagkamatay ng sarili niyang anak. Nanginginig agad ang mga kamay niya at sa frustration ay agad niyang ibinagsak ang tablet niya. "You damn bastard! How dare you kill my son?" sambit niya. Paglipat sa pwesto ng presidente, hindi rin inaasahan ni Sung Cheol na maaaring mangyari ang insidenteng ito. Matapos makita ang eksena, agad siyang nakipag-ugnayan sa police commissioner. Ang police commissioner na ito ay pinangalan ng Lee Sung-bok. Dito agad siya sinumpa ni Sung Cheol. "Hoy, bakit hindi pa nailalabas ang shoot to kill order? Bumalik kami sa pinangyarihan ng insidente. Nalilito ang aming detective kung ano ang dapat niyang gawin ngayon." Tahimik lang siyang nakatitig sa ulo ni Chang-soo. Ano pa ba ang gusto niya? Siguradong magugulat ang sinumang makakakita nito. Ilang sandali pa ay tumunog ang kanyang radio. Ito ay impormasyon upang agad na barilin sa layuning patayin ang suspect. Handa na ang mga sniper squad. At nagsimula na ring maghanap kay Sejong ang mga espesyal na puwersa. Walang kahit katiting na pagdududa ang ating bida. Kaswal siyang tumayo at sinabing, "You damn police." Isang putok mula sa isang sniper squad ang nagpaputok. At naisip nila na ang target ay naalis na. Ngunit sa katotohanan, ang mga bala na ito ay maaaring harangan gamit ang kanyang espada. Agad na nabaling ang mga mata ni Sejong sa bumaril. Dahil sa kabiguan na ito, agad na pinaputukan ang iba pang tropa. Agad na sumigaw ang detective at inutusan ang kanyang mga tropa na barilin si Sejong. Napakadaming bala ang tumungo kay Sejong. Ngunit ang kanilang ginawa ay nagbunga ng mga resultang malayo sa inaasahan. Naiwasan ni Sejong ang mga bala na ito sa pamamagitan ng napakataas na pagtalon. Ang pagkilos na ito ay tunay na lampas sa karaniwang tao. Pagkatapos ay lumapag si Sejong sa isa pang gusali sa tulong ng kanyang espada. Isipin na lang kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa ni Sejong. Ngayon ay nasa gitna ng highway si Sejong. Inutusan agad ng detective ang kanyang buong squad na habulin ang ating bida. Buong galit, sinabi ni Sejong na ang mga gustong hadlangan ang kanyang paghihiganti ay mamamatay sa kanyang mga kamay. Inihanda ni Sejong ang kanyang espada at sa bilis na parang kidlat ay inihagis niya ito sa pulutong ng mga pulis. Dahil dito, ang kanyang espada ay nagawang maipit sa isang sasakyan. Pagkatapos noon ay sumugod siya para ibalik ang kanyang espada. Matapos makuha ang kanyang espada, tumalon siya at hinati ang isa pang sasakyan. Ang pag-atake mula kay Sejong ay nagdulot ng malaking pagsabog. Ang mismong detective ay hindi makapaniwala sa lakas ni Sejong.
Biglang lumabas si Seyaong mula sa malaking apoy na may seryosong ekspresyon. Dito nagsimulang magtanong ang detective kung tao nga ba siya o hindi. Napabuntong hininga si Seyaong, nanlaki ang mata ng detective, at kinagat ng detective ang kanyang mga ngipin at inutusan ang kanyang mga tauhan na barilin muli si Seyaong. Ngunit ang kanilang mga putok ay hindi tumama kay Seyaong. Tumalon si Seyaong na wala siya sa harapan ng mga pulis at biglang inatake ni Seyaong ang mga pulis. 2 tao ang matagumpay na natalo ni Seyaong. At ang posisyon ni Seyaong ay napapalibutan na ng mga pulis. Sa pamamagitan ng kanyang mga utos, hiniling ng detective ang mga sniper na agad na paputukan si Seyaong. Tinutukan ng sniper ang leg ni Seyaong. May mga tumututok din sa ulo niya, nang makalabas ang bala ay nakita ni Seyaong ang napakabilis na paggalaw ng bala. At agad na itinaas ng ating bida ang kanyang espada. Ang nakakatawa, nahati sa 2 ang bala. Muli ay nabigo na naman ang sniper na maisakatuparan ang target. Kaya ang detective na ito ay humihiling sa kanyang mga tropa na gawin ang anumang kinakailangan upang malatumbas si Seyaong. Muli nilang inihanda ang kanilang mga sandata. Ngunit sa pagkakataong ito nagsimulang manginig ang mga kamay ng mga pulis. Para maibsan ang kanilang kaba, nagpaputok sila habang sumisigaw at pinaulanan ng napakaraming bala si Seyaong. Ngunit muli ay hindi man lang nasugatan si Seyaong. Sa halip ay nagpatuloy siya upang tapusin silang lahat. Isa-isang nagsimulang bumagsak ang mga espesyal na puwersa. Nawalan ng masabi ang mga reporter na nagko-cover sa insidenteng ito. Paano kaya nagkaroon ng halimaw na ganito? Lalong naging magulo ang sitwasyon, dahilan upang tumakas ang reporter na ito sa lokasyon. Sa sobrang takot ay itinapon niya ang kanyang kamera. Dito mukhang galit na galit si Seyaong. At ang itinapon na kamera ay tila kino-cover pa rin ang pangyayaring ito. Natakot sina Soo-hyun at Soo-jung nang nakakita ng pangyayaring ito. Patuloy silang minumulto ng mga naunang salita ni Seyaong. Kung saan sila target ni Seyaong hanggang sa mamatay. Bumalik sa pinangyarihan ng krimen, nililinis ng mga pulis ang eksena. Kung saan umalis na si Seyaong sa lokasyong iyon. Ang dating detective o masasabi nating Special Forces team leader, may hinila habang pilit na tinatanong. Tinanong niya kung ano ang pinag-uusapan nila kanina. Bumalik tayo ilang minuto bago ito. Sa oras na iyon ay natalo ni Taxiang ang napakaraming espesyal na puwersa. 1 tao lamang ang nananatiling may malay. Siya ang taong tinanong ngayon ng Special Forces team leader. Sinabi ng lalaking ito ang lahat ng sinabi ni Seyaong sa kanya. Noong mga oras na iyon, tinanong ni Seyaong kung nasaan ang mga bully. At sa totoo lang sinabi ng lalaking ito kay Seyaong ang lokasyon ng mga taong iyon. Nainilika sila sa Shinjin University Hospital. Dahil alam niyang ibinunyag niya ang impormasyong ito, agad siyang binugbog ng team leader. Pagkatapos ay kinuha niya ang radio at ipinaalam na si Seyaong ay papunta sa Shinjin University Hospital. Paglipat sa ospital, nataranta at natakot sina Soo-hyun at Soo-jung. At sa labas ng ospital, nakarating na si Seyaong sa ospital na ito. Si Soo-hyun ay muling nanood ng balita sa telebisyon. Ipinabatid ng news anchor na nakatakas ang suspect sa kamay ng mga pulis na ang may kagagawan sa nangyaring hostage situation at pumatay kay Chang-soo. At ang lokasyon ay hindi pa rin alam. Lalong nagpanik sina Soo-hyun at Soo-jung. Sa gitna ng kanyang pagpanik na ito, biglang may sumulpot na babae at binuksan ang pinto ng napakalakas. Ang babaeng ito pala ay si Nam Ho-jung. Tanong agad ni Soo-hyun sa babaeng ito, "Sino ka ba talaga?" Agad namang sumagot si Nam Ho-jung, "Galing kami sa Secret Service." Pagkatapos ay hiniling kina Soo-hyun at Soo-jung na sundan sila. Sa sobrang takot ni Soo-jung ay hindi na siya makalakad. Kaya walang choice ang mga miyembro ng Secret Service kundi buhatin si Soo-jung. Agad silang lumabas ng hospital room. Sa labas ng ospital, nakita ni Seyaong ang kanilang mga kilos. At naikuyom ni Seyaong ang kanyang mga kamao sa galit. Pagkatapos noon ay naglakad siya sa gilid ng gusali. At agad na malayang bumagsak sa ground floor. Bumalik sa pinuno ng pangkat ng mga espesyal na puwersa. Nagbigay siya ng impormasyon mula sa kanyang radio na si Seyaong ay patungo sa ospital. Ang impormasyong ito ay natanggap ng Secret Service. Bago pa sila makasagot sa sikretong ito, biglang sumulpot si Seyaong sa bintana. Nagkalat ang mga tipak ng salamin sa bintana kung saan-saan. Nang makita ang eksenang ito, hindi makapaniwala si Nam Ho-jung. Napakalakas ng pagtalo ni Seyaong, kaya nasira niya ang pader ng ospital.
Ang pinaka hindi kapanipaniwalang bagay ay talagang tumalon si Seong mula sa ground floor. Loko, ang taas ng talon na yan. Makapal na ulap ng usok ang nakatago sa kanilang paningin. Tapos di nagtagal, lumabas si Seong sa sirang pader. Hindi pa rin makapaniwala ang mga Secret Service member na ito sa nakita nila sa harapan nila. Dagdag pa sa kanilang pagtataka, nakita nilang napakalaki ng katawan ni Seong. Walang pakialam si Seong sa mga taong ito. Nakatuon lang ang mga mata niya kay Soo-hyun. Agad namang natakot si Soo-hyun na aware na nakatitig sa kanya si Seong. Mabilis na hinila agad ni Nam Ho-jung si Soo-hyun. Sa ganitong mga kondisyon, kinailangan nilang umalis ng ospital ng mabilis. Nang makitang tumatakbo palayo si Soo-hyun, galit na galit si Seong. Saan ka tatakbo? Sambit niya, ang aking mga magulang, kahit na sa harap ng kapangyarihan at impluensya ng iyong mga magulang, ay nanindigan para sa akin at hindi piniling tumakas. Lee Soo-hyun, halika dito bastardo ka. Lumingon sa likod si Lee Soo-hyun na may takot na ekspresyon. Agad na sigaw ni Nam Ho-jung sa kanilang lahat para agad na barilin si Seong. Bago pa nila mailabas ang kanilang mga pistola, agad na pinalo ni Taxiang ang isa sa kanila. Bago pa mabunot ng kalbo ang gatilyo ay agad itong natamaan at natapon palabas ng gusali. Wow, siguradong mamamatay ang kalbong ito. Agad namang natakot ang mga kaibigan ng kalbo. Itinutok nila ang kanilang mga baril at hinila ang gatilyo. Ngunit ito ay ganap na walang silbi. Ngayon si Soo-hyun at ang iba ay nasa elevator na. Pinindot ni Nam Ho-jung ang pinto ng elevator, ngunit dahil sa tense ng atmosphere, parang ang tagal ng pagsara ng pinto. Bago pa man maisara ang pinto, may isang taong bali ang braso na nagtangkang pumasok din sa elevator. Hininto niya ang pinto ng elevator. Sa mukha niyang bugbog na, sabi niya, iligtas mo ako. At kasabay nito, ang espada ay direktang tumama sa lalaking ito. Lalong nagpanik ang lahat ng nakakita nito. Ngunit sa wakas ay nagsara ang pinto ng elevator. Kaya medyo kumalma sila. Pero biglang yumanig ang elevator. Parang may bumangga sa elevator na ito. At nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Agad namang napagtanto ni Soo-hyun na hindi pa akyat ang elevator, ngunit pababa na. At tinatanong niya kung may susundo ba sa kanilang helicopter. Biglang yumanig ulit ang elevator. Napatingin silang lahat. Mula rito, inakala na nila na nasa itaas ng elevator si Seong. At totoo nga, nasa elevator na si Seong. Hawak-hawak niya ang kanyang espada at naghahanda para saksakin ang elevator. Agad silang binalaan ni Nam Ho-jung na agad na yumuko ang kanilang mga ulo. Sa gilid ni Seong, diretsong sinaksak ni Seong ang elevator, at maswerte pa rin silang apat na hindi nasaksak ng espadang ito. Sa ngayon ay nasa ikatlong palapag pa rin sila. Kaya sinabihan sila ni Nam Ho-jung na kapag bumukas ang pintong ito sa ground floor, dapat silang mabilis na lumabas sa elevator na ito. Habang naghihintay ng elevator na pumunta sa ground floor, maraming beses silang sinaksak ni Seong, ngunit sa kabutihang palad ay walang tinamaan sa kanila. Ngayon sa wakas ay nakarating na sila sa ground floor. Agad na lumabas ng elevator ang isang natatakot na suyon na sinundan ni Nam Ho-jung. Sa kasamaang palad ay naiwan ang malaking tao, at siya ay sinaksak ni Seong. Agad na nataranta si Soo-jung nang makita ang tumalsik na dugo, at mabilis niyang sinubukang kumawala sa yakap ng lalaking ito. Hindi makagalaw ang lalaking ito dahil naipit na siya sa espada. At ilang sandali pa ay agad siyang nabangga ng bumagsak na elevator. Isa pang tao ang nahulog mula sa lihim na serbisyo. Hanggang ngayon, ligtas pa rin sina Soo-hyun at Soo-jung. Agad namang tumayo ang tatlo para makaalis sa lugar na ito. Si Soo-jung, na hindi makalakad, ay binuhat kaagad ni Nam Ho-jung. Ang tatlong ito ay dapat lumipat sa lalong madaling panahon. Ngunit si Soo-hyun ay tahimik na nakatingin sa elevator. Lumabas si Seong mula sa usok. Soo-hyun, Soo-jung, saan ka pupunta? Ngayon ay lumalala ang kanilang mga takot. Akala nila ay hindi na sila makakatakas sa mga kamay ni Seong. Sa mahalagang sandali na ito, biglang may pumasok na sasakyan. Nagulat silang lahat sa presensya ng kotseng ito. Doon, hindi sinubukan ni Seong na iwasan ito. Pinili niyang panatilihin ang kotse na ito. Dahil dito, siya ay itinapon sa malayo. Mula sa kotseng ito, lumabas ang isang lalaki. Teacher pala itong lalaking ito. Inutusan sila ng guro na agad na sumakay sa kotse. Si Seong, na nabangga ng kotse, ay bumangon muli.
Makikita na hindi naman nasaktan si Seyaw. Nang makita yon, naging pangit talaga ang mga ekspresyon nila. Kumunot ang noo ng guro. Tapos sinabihan yung iba na mauna na sila. Pero pinapasok ng mga tauhan niya ang guro dahil may oras pa sila para makatakas. Ngunit tumanggi ang guro at pinaalis agad sila rito. Sa gusto o hindi, sinunod ng kanyang mga nasasakupan ang utos ng kanilang superior. Pagkatapos ay lumabas na sila ng ospital. Doon nakatayo lang si Seyaw habang pinapanood silang umalis. Then casually, naglakad siya papuntang exit. Ang guro, na naramdamang hindi siya pinapansin, ay agad na naglabas ng pistol at binaril si Seyaw. "Hoy, ikaw!" Agad na huminto si Seyaw at tumingin sa guro. Sabi ulit ng teacher, "Hindi ko alam kung saan gumapang palabas ang isang halimaw na tulad mo. Pero kung gusto mong makahabol sa mga batang iyon, kailangan mong humakbang." Bago niya matapos ang kanyang sinasabi, nasa harapan na niya si Seyaw. Agad na tumama ang malaking kamay sa mukha ng guro. Agad na nabato ang guro at hindi na muling makabangon. "Wow, ang tigas mo talaga. Magsalita ka lang at kumilos ng matigas." Matapos talunin ang guro, agad na sumulyap si Seyaw sa labasan. Sa labas, sina Suyon at Sujung ay sinasabayan ng ilang sasakyan. Tanong ni Suyon, "Uy, nakita mo ba?" Sumulyap ang driver sa rearview mirror at sinabing wala siyang nakita. Dito na sila tuluyang nakahinga ng maluwag. Nadama nila na matagumpay silang nakatakas mula kay Seyaw. Kasabay nito, nakatanggap ng ulat si Nam Ho-jung. Naglalaman ang ulat na ito ng impormasyon tungkol sa Rendezvous Point. Agad na sabi ni Nam Ho-jung sa driver. Pagkatapos tumawid sa tulay ng Yeondong Daejeon, dapat silang kumanan kaagad. Medyo hindi nasisiyahan ang driver sa planong ito. Muling sinabi ni Nam Ho-jung, "Sino sa tingin mo ako?" Sagot ng driver, "Alam kong taga-secret service ka, di ba? Ngunit mayroon din kaming sariling paraan sa Shinjin Group." Well, itong Nam Ho-jung ay galing sa secret service. Ang lihim na serbisyong ito ay nagmula sa pagkapangulo. Kaya ito ang mga tauhan ni Jang Sung-cheol, ang ama ni Sujong. Well, itong driver ay mula sa grupong Shinjin. Ang presidente ng grupong Shinjin ay ang ama ni Soo-hyun. Ibig sabihin hindi sila galing sa isang grupo. Nang matahimik na sila, tumawid sila sa tulay. Biglang sumulpot si Tak Seyaw na naglilisik ang mga mata, pinagmamasdan kung saan nakasakay sina Soo-hyun at Sujong. Bigla siyang tumalon sa isang kotse. Sa kabutihang palad hindi ito ang kotseng sinakyan ni Soo-hyun at Sujong. Nang marinig ang tunog pagbagsak ni Seyaw sa kotse, biglang lumingon sina Soo-hyun at Nam Sujong. Dahil sa takot, inutusan ni Nam Sujong ang driver na pabilisin ang takbo. At hiniling sa driver na pigilan si Tak Seyaw sa anumang paraan. Sa puntong iyon ay agad na nabigla si Nam Sujong. Gumagamit pala sila ng grenade launcher. Sa kabila ng inis, napapakagat na lang si Nam Sujong sa kanyang mga ngipin. So, ganito pala, galing sa gobyerno si Nam Sujong. Well, sa Korea, ang mga baril ay hindi maaaring gamitin ng libre. Hindi tulad ng Amerika. At dito niya nakita na may ganoong armas ang grupo ng Shinjin. Kaya tiyak na ito ay labag sa batas. Bumalik tayo sa lalaki. Ang lalaking ito ay nagpaputok ng granada kay Tak Seyaw. Nagkaroon ng malaking pagsabog. Nakita ni Soo-hyun ang pagsabog at naisip niyang ligtas na siya. Para sa kanya, walang paraan ang halimaw na makaligtas sa granada. Ngunit ang palagay na ito ay ganap na mali. Biglang lumapag si Tak Seyaw sa hood ng kanilang sasakyan. Ang mga kalmado ay muling natakot. Dito naiiyak na lang si Sujong sa takot. At agad na pinunit ni Tak Seyaw ang bubong ng sasakyan. Ang tatlong taong ito ay dapat na umihi sa kanilang pantalon sa ngayon. Itinaas ni Tak Seyaw ang kanyang espada, handang laslasin sila. Nang akmang laslasan sila ni Tak Seyaw, agad na inutusan ni Nam Soo-jung ang driver na tapakan ang preno. Kaya itinapon si Tak Seyaw. Agad na sinubukan ni Seyaw na pigilan ang kanyang paggalaw gamit ang isang espada. Nagkatinginan silang lahat. Nang lingunin ni Seyaw ay may grupo na ng mga tao na naghihintay sa tulay. At ang mga taong ito ay nagpakawala ng mga usok na granada. At naghahanda para barilin si Seyaw, ngunit tumalon si Seyaw at hinawakan ang frame ng tulay. Siya ay nagmalas Spiderman. Nang makita ito, agad na inutusan ang tropa na barilin si Seyaw. Isang granizo ng bala ang nakatutok sa kanya.
Agad namang naghanda si Seyaong para tumalon para lusutan ang barikada na ito. Pagkatapos ay tumayo siya sa gitna ng mga pulis. At sinabi ni Seyaong na kung pinahahalagahan niyo pa rin ang inyong mga buhay, umalis kayo dito, ngayon na. Biglang nagulat ang mga pulis sa sinabi ni Seyaong, bago kayo mamatay sa aking mga kamay. Ngunit ang mga pulis na ito ay hindi natatakot sa lahat. Agad silang naghanda para muling barilin si Seyaong. At sa kabilang banda, may dumating na helicopter patungo kina Sujong at Suhyun. Nagmamadali silang tatlo na sumakay sa helicopter. Sa gilid ni Seyaong, ang mga tropang ito ay pinalipad ni Seyaong. Parang umuulan ng mga tao. Napatingin si Seyaong sa kanilang tatlo na nakasakay sa helicopter. At sa loob ng helicopter, puno ng inis ang tingin ni Suhyun kay Seyaong. Nais ihagis ni Seyaong ang kanyang espada sa helicopter. Ngunit kinansela niya ang balak na ito. Ayon kay Seyaong, dapat dito sila mamatay. Ngunit ang kamatayan ay masyadong magaan para sa kanila. Kaya pinili ni Seyaong na pakawalan sila. At iniwan silang pinagmumultuhan ng takot at kawalan ng pag-asa. Pagkatapos noon ay agad na lumayo si Seyaong sa tulay na ito. Ngayon lumipat tayo sa Blue House. Ang mga tao sa loob ng Blue House ay nanonood ng footage ng massacre na ginawa ni Seyaong. Pagkatapos ay tumayo ang isang tao upang ipaliwanag ang tungkol sa video na ito. Ipinaliwanag niya na ang halimaw na ito ay tinatawag na Tak Seyaong. At siya ay 18 taong gulang, ang kanilang huling alam na lokasyon ay ang Yeongdong-daejeon Bridge. Matapos nilang imbestigahan ang profile ni Seyaong, nalaman nilang 3 taon na ang nakakaraan, isa ito sa mga biktima sa isang marahas na insidente na nakatawag ng maraming atensyon ng publiko. At ang kanyang mga magulang sa oras na iyon ay nakakaakit din ng atensyon ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapakamatay sa harap ng Gwanghwamun. Pagkatapos ay tinanong ng isang sundalo ang babaeng ito, saan ang susunod na destinasyon ni Seyaong. Nalilito ang babaeng ito kung paano ito sasagutin. Pagkatapos ay nagtanong muli ang sundalo, bakit wala man lang ang pangulo sa pulong na ito. Ipinaliwanag ng babae na naghahanap ng paraan ang pangulo upang malutas ang problemang ito. Lumipat tayo sa Blue Wing Media Building. Ang mga tao sa meeting room na ito ay nakikinig sa deklarasyon ng digmaan na ginawa ni Seyaong. Kung saan papatayin ni Seyaong ang buong pamilya ng salarin. Ang mga tao pala sa kwartong ito ay mga magulang ng mga salarin. Ang lalaking ito ang pinuno ng grupong Shinjin, si Lee Jo-yang, ang ama ni Suhyun. Anya, kahit wala ang pinuno ng IG Security na si Kim Sang-pil, dapat pa ring ituloy ang pagpupulong. Sa pulong na ito, iminungkahi niyang i-block ang lahat ng media na may kaugnayan sa paghahanap ng video o artikulo. Ang gawaing iyon ay ipinaubaya kay Goodfield at Blue Wing. Ang media chairman ng Blue Wing ay si Oh Jun-suk, ang ina ni John Hyuk. At ang chairman ng Goodfield ay si Kim Jong-gyu, ama ni Kim Yoo-jin. Tungkol sa gawaing ito, sinabi ni Jun-gu na mahirap itong gawin. Dahil lahat ng ito ay kumalat na sa social media. Ayon kay Lee Jo-yang, para maging matatag ang sitwasyong ito, kailangan nilang hulihin o pigilan si Tak Seyaong. Naroon din ang Deputy Minister ng Department of Revenue, si Nam Chae-jong, ang ama ni Nam Hyun. At naroon ang may-ari ng kooperatiba ng Non-Savings and Loan, si Jun Hyun-suk, ang ama ni Jun Da-hun. Doon ay nagtanong si Jun Hyun-suk, paano nila mahuhuli si Tak Seyaong? Dahil kahit baril ay hindi makakalmot si Seyaong kahit kaunti. Sa nakuha niyang impormasyon, bulletproof itong si Seyaong. Pero iba ang opinyon ng iba. Kung talagang bulletproof si Seyaong, bakit kailangan niyang umiwas sa mga putok o tumakas? Dito iminumungkahi ni Jo-yang ang paggamit ng hukbo o militar. At bigyan silang lahat ng kumpletong arsenal. Dahil doon, natitiyak niyang hindi makakatakas si Seyaong nang walang anumang pinsala. Iminungkahi rin ni Sung Cheol ang pagkuha ng mga asasin o mersenaryo. Ang punto ay dapat nilang alisin agad ang Seyaong. Sumang-ayon silang lahat sa mungkahing ito. Tapos nagtanong si Oh Jun-suk, sa kanilang lahat, sino ang unang bibisitahin ni Tak Seyaong? Doon natahimik silang lahat dahil walang tiyak na sagot. Bumalik tayo kay Tak Seyaong. Naglalakad-lakad si Seyaong. Hindi maitago ang kanyang malaking katawan. Nakita ng isang security guard si Seyaong at agad na nanginig ng malakas ang katawan nito. Tanong ng kaibigan niya, anong meron sa kanya? Agad niyang pinatawag ang kaibigan sa pulis. Dahil may mamamatay tao sa lugar na ito. Doon ay hindi sila pinansin ni Seyaong. Sa susunod na panel, ipinakita na pumunta si Seyaong sa sementeryo.
Ang puntong ito pala ay libingan ng kanyang ama at ina. Dito ay humingi ng paumanhin si Seyaw dahil hindi pa siya nakapunta agad dito. Tumulo ang luha sa mukha ni Seyaw. Doon ay hindi na niya napigilan ang kanyang nararamdaman. Iniyak niya ang kanyang puso sa harap ng lapida ng kanyang mga magulang. Namimiss na raw niya ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ay hinawakan ni Seyaw ang mga lapida ng kanyang mga magulang at sinabing hindi nila kailangang mag-alala. Alam na ni Seyaw ang dapat niyang gawin. Tahimik lang siyang pinagmamasdan ng kanyang mga magulang mula doon. Dahil nangako si Seyaw na hindi niya patatawarin ang sinuman sa kanila. Wala ni isa sa kanila ang mabubuhay. Gusto ni Seyaw na mawalan sila ng pag-asa at malaman kung ano ang pakiramdam ng masaktan. Pakiramdam ni Seyaw, sila o ang bansang ito ay walang pakialam sa kanilang mga ina at ama. Kaya ngayon ay wala na rin siyang pakialam sa bansang ito. Ang sakit na naramdaman niya sa pagkawala ng kanyang ama at ina, gusto niyang suplian sila ng parehong sakit. Ang pakiramdam ng pagkawala ng sariling anak sa harap ng kanilang mga mata. Pagkatapos ng ilang sandali ay napuno na agad ng mga pulis ang lugar. Naka-standby ang mga pulis at iba pang tropa. Naghahanda na silang hulihin itong si Seyaw. Sigaw ng team leader ng Special Forces gamit ang kanyang megaphone. Hiniling niya kay Seyaw na ihulog ang kanyang sandata at agad na sumuko. Kung hindi niya ito gagawin, sasalakayin siya ng militar. Anong klaseng pananakot ito? Hindi ba umatake ang mga pulis sa simula? Bakit magandang bagay na magbigay muna ng babala? Tumingin si Seyaw sa kaliwa, kanan at pataas. Tila walang paraan para makatakas. Sa mismong langit, nakabantay din ang mga helicopter. Tumingala si Seyaw sa langit at tumutok sa helicopter. Sa helicopter, inutusan ng piloto na bumaril kaagad. Agad na nagpaputok ng baril. Daan-daang bala ang nagpaulan mula sa langit at sinubukang ipagtanggol ni Seyaw ang sarili gamit ang kanyang espada. Ang walang pinipiling pagbaril na ito ay lumikha ng malaking ulap ng usok. Kaya mahirap matiyak kung matagumpay na naparalisa si Seyaw o hindi. Pero naniniwala ang team leader na hindi posibleng matalo si Seyaw sa isang shot lang ng ganoon. Kaya inutusan niya si Seyaw na ihulog kaagad ang kanyang sandata. Kung hindi ito nagawa, paulanan na naman nila ng maiinit na bala si Seyaw. Nang matapos ang leader ng koponan sa pag-ungol, lumabas ang isang espada mula sa usok. Ang espada ay diretsong nakatutok sa helicopter. Nang masaksak ang espadang ito, agad na hindi nakaimik ang pinuno ng pangkat at ang iba pa. Ngayon naman ay si Seyaw ang magsalita ng walang kapararakan. Sinabi niya na ang lugar na ito ay isang sagradong lugar para sa kanyang ina at ama na nagpapahinga. Ngunit naglakas loob silang guluhin ang kapayapaan ng kanilang ama at ina. Ngayon ay ganap na galit si Seyaw. Ang helicopter na nasaksak ng espada ay agad na nasira at nahulog sa lupa. Nagkaroon ng malaking pagsabog. Ang lagaslas ng hangin ay naramdaman ng pinuno ng pangkat at ng iba pa. Ilang pulis at iba pang tropa ang namatay sa pagsabog. Nang hindi makabantay si Seyaw, isang pag-atake ang nakatutok sa kanya. Matagumpay na tinamaan ng pag-atake si Seyaw. Ang pag-atake na ito ay nagresulta sa isang medyo malaking pagsabog. Nataranta ang team leader kung saan nanggaling ang pagsabog na ito. Habang nakatingin siya sa ibang direksyon, sa wakas ay napagtanto niya na ang pag-ataking ito ay nagmula sa isang tangke. Hindi niya maintindihan kung bakit umaatake ang tangke. Kahit na hindi siya nagbigay ng anumang direksyon. Habang nakatingin siya sa usok, may gumalaw. At iyon ay si Seyaw. Hindi naman nasaktan si Seyaw. Lalong nagpanik ang team leader. Tumayo si Seyaw para tumalon. Ang direksyon ng pagtalon ni Seyaw patungo sa helicopter. Nataranta ang team leader kung bakit pumunta si Seyaw sa helicopter. Binawi pala ni Seyaw ang kanyang espada. Pinagpawisan ang pinuno ng pangkat habang binunot ang espada. Ipinakita ni Seyaw ang inis na ekspresyon, aksidenteng napaatras ang lalaking ito. At agad na umabante ang mga sundalo handang bumaril. Siguradong si Seyaw ang target. Pinikit ni Seyaw ang kanyang mga mata at kinagat ang kanyang espada. Nakayuko siya. Ang paglipat na ito ay tinatawag na wolf transformation. Sayang lang at iisa lang ang espada ni Seyaw. Kung gumamit ka ng 3 espada, malamang malazoro ang datingan ng ating bida. Handa na ang lahat ng mga sundalo. Agad naman silang inutusan ng lalaki na barilin agad. Muling pinaulanan ng maiinit na bala ang katawan ni Seyaw.
Ngunit wala ni isa sa mga bala doon ang nakasakit sa kanya. Ang mga sundalo ay nananatiling tahimik lamang hindi makapaniwala. Kahit gaano karaming putok ang kanilang ginawa, wala itong epekto kay Seyaw. Kasing bilis ng kidlat ang paggalaw ni Seyaw. Sa daan ay pinatay niya isa-isa ang mga sundalo. Ang mga nasawi sa hukbong ito ay patuloy na bumagsak. Pero walang pakialam si Seyaw. At ang lalaking ito ay lalong naguguluhan kay Seyaw. Habang tinitignan niya ang mga sundalong nakahandusay sa kalye, nanginginig sa takot ang mga sundalong ito. Ang iba sa kanila ay wala ng lakas ng loob na labanan si Taksyang. Maaari lamang silang sumigaw ng tulong upang mailigtas. Sa likuran ng labanan, ang commander ng batalyon ay nakatanggap ng tawag mula sa punong tanggapan. Inutusan siyang hulihin ng buhay ang batang ito. Kahit anong mangyari, hindi pwedeng mamatay ang batang ito. May mga baliw na matandang boss talaga. Imposible na ang pagpatay sa kanya, lalo pa ang paghuli sa kanya ng buhay. Sinabi ng kanyang superior na ang batang ito ay magiging isang mahalagang asset para sa kanyang bansa. Nagsumbong ang commander ng batalyon sa kanyang superior. Nang binaril ng kanyon si Seyaw, wala itong epekto. Napakalakas daw ng aura niya. Nagsimula agad ang kanyang amo. Inutusan niya ang batalyon commander na agad na tumigil sa putukan. Hinding-hindi mamatay si Seyaw. Balik kay Seyaw. Ipinakita sa amin si Seyaw na isa-isang kinakatay ang mga sundalo. Ilang kanyon din ang pinaputukan sa kanya. Pero nagawa niyang iwasan. Lalong gumulo ang sitwasyon doon. Naramdaman ni Seyaw na nakakabahala ang tangke na ito, agad siyang pumunta sa tangke. At kung titignan, mukhang maliit talaga ang tangke kumpara sa katawan ni Seyaw. Isa-isang winasak ni Seyaw ang kanilang mga tangke. Agad namang tinanong ng batalyon commander na nakakita ng lahat ng ito sa kanyang superior. Paano niya magagawang mahuli ng buhay itong si Seyaw? Hindi man lang nila kayang saktan si Seyaw. Sa highway ilang kilometro ang layo, normal pa rin ang paggalaw ng trapiko. Isang kapansin-pansing itim na kotse na may markang IG security ang dahan-dahang umaandar sa gitna ng lane. Sa likod nito ay isang katulad na kotse na may parehong mga salita sa gilid. Bawat sasakyan ay puno ng mga taong nakasuot ng bulletproof vests at kumpleto sa gamit na mga baril. Napasulyap ang isang medyo may edad na lalaki sa taong nasa likod at sinabing kung gagamitin natin ang mga bagay na yon, kahit nakasuot ng armor ang target, hindi siya mabubuhay. Ibinalik ng binata na may dalawang hati ang buhok at nagtanong tungkol sa mga bagay na yon. Ang sinabi niya ay nasa isang puting pickup truck na nagmamaneho sa tabi ng isang grupo ng mga itim na kotse, kung saan ang lahat ng uri ng baril mula sa mabigat hanggang sa napakabigat, nakahiga sa sahig o ipinako sa dingding. Sa magkabilang panig, kailangan mong maunawaan na nakita niya ang ulo ng kanyang anak na nakahiwalay sa kanyang lieg sa harap mismo ng kanyang mga mata, kaya malamang na nabaliw siya. Hindi sumang-ayon ang nasa harap na medyo may edad na lalaki, na iniisip na kung gumawa kami ng ganoong kalat, kailangan naming linisin ang kalat mamaya. Ang gulo, tumawa ng may tagpi-tagping bibig ang lalaking nakatali. Pagkatapos ay sumandal siya at bumulong sa medyo may edad na lalaki, sa kasalukuyan ang lahat ng mga mersenaryo at gwardiya na may mga kontrata sa Middle East ay kinansela at pinoproseso bumalik sa bansang ito. Nang marinig ang impormasyong ito ay namutla ang medyo may edad na lalaki at nagtanong, ganoon ba talaga? Kung hindi naman totoo, ano ang silbi nito? Dagdag pa ng humigit kumulang 20 beses sa bilang na iyon dumagsa agad ang mga tao mula sa mga branch sa buong bansa sa Seoul City. Ibig sabihin, lahat ng human resources ng Aegis ay ililipat sa kabisera. Ang impormasyong iyon ay nagpatahimik sa lahat ng nasa sasakyan, nakasandal sa kanilang mga upuan, nagbubulungan ng bibig, ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay maaaring magpasimula sa kanya ng digmaan sa gitna mismo ng lungsod na ito. Ang labanan sa sementeryo ay mabilis na inilipat sa Ministry of National Defense. Muli silang dinala sa isang emergency na pagpupulong, at ang pinuno ng tiyuhin ng ministeryong ito ay may puting buhok at hindi pa nakakita ng gayong kakilakilabot na eksena. Ang mga tao sa ibaba ay tinatalakay lamang ang isang layunin, halos walang sinuman ang maaaring mag-alok ng isang kapaki-pakinabang na salita sa oras na ito. Pinunasan ang masakit na sakit, tinanong niya ang katabi niyang sekretarya, wala na ba ang batang iyon? Ayon sa kanya, walang sinuman ang kasalukuyang makakasubaybay sa kinaroroonan ni Sejong, kaya gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ng Bravo Platoon na ipinadala upang hulihin ang batang iyon.
May isang tao doon na nagsabing napakaraming nasawi kaya humihiling sila ng mga emergency reinforcement. Sumunod ay isang galit na babae sa kanan na humihimok sa susunod na plano ng labanan dahil naghihintay pa ang hukbo ng mga utos. Natapos niya, tinawag ang lahat ng pinuno ng platoon at lahat ng natitirang koponan maliban sa koponan ng Bravo dito. Napakunot ang noo ng sekretarya sa pagkataranta. Anong level ang gusto mong tipunin ang lahat ng tropa? Sa malawak na karanasan sa pakikipaglaban, hindi pa nakikilala ng commander ang sinumang tulad nito, kaya gusto niyang malaman kung paano ito gagawin ng mag-isa. Ang batang iyon ay maaaring makapinsala sa isang buong hukbo, kahit nasirain ang isang armada ng tangke. Nang matanggap nila ang balita, hawak ni Sejong ang kanyang espada at masayang naglalakad sa pangunahing kalsada. Naiwan ang sementeryo na nagniningas, malalaking kumpol ng apoy na bumubulusok mula rito nang walang sinumang namamatay. Galit siyang naglalakad sa kalye, biglang nanlaki ang mga mata at lumingon sa kaliwa para tingnan ang isang pamilyar na lugar sa ilalim ng sikat na araw. Hindi ba't iyon ang imahe ng kanyang mga magulang na karga-karga ang kanilang anak na si Sejong sa paglalakad? Maglaro sa lugar na ito o ano? Tumanggi siyang tingnan ang tagpong iyon ng matagal, na pagtantong isa lamang itong ilusyon na dulot ng sikat ng araw, pagkatapos ay parehong malungkot at nabigo, dahil iyon ang nagpaalala kay Sejong sa sumunod na nangyari. Ano ang kailangan niyang gawin upang maipaghiganti ang kanyang puot? Hindi alintana ang punit-punit na sando sa likod niya, panay ang lakad niya palabas ng sementeryo ng ganoon. Mula noong araw na pinugutan ng ulo si Chang-su sa harap ng media, si Jun-hyuk ay palaging nasa bahay, binabantayan sa lahat ng panig ng mga bodyguard, ngunit hindi pa rin nakakaramdam ng katiwasayan. Lagi niyang hawak ang mukha niya at sinusumpa ang bastos na si Chang-su. Iniisip niya kung sinabi ba ni Chang-su kay Seyaong na siya ang nagsabi kay Chang-su na ipadala ang mga bastos na yon sa bahay ni Seyaong. O sadyang napakaswerte ng bastos na yon. Naghahanap ng walang sagot, sumandal si Jun-hyuk at tahimik na nagmura. Si Chang-su ay talagang isang basura ng basura. Kung talagang umamin ang asong iyon, hindi kaya ako ang susunod na target. Ibinuka niya ang kanyang bibig at napabuga ng hangin, isinumpa ang basurang si Chang-su hanggang sa namatay na wala namang naitulong. Habang nagmumura, nag-vibrate ang kanyang phone sa tabi ng kanyang upuan. Wala ako sa mood na sagutin ang telepono sa mga oras na ito. Ngunit sa kabilang dulo ng linya, lumabas ang tatlong salitang Kim Yoo-jin, dahilan para sagutin ni Jun-hyuk ang kanyang phone, pagkatapos ay kinuha niya ito at nagsalita ng may masungit na ugali at nagtanong, ano? At sinabi ni Eugene, teka, bakit ang tagal mo kunin? At sinabi ni Jun-hyuk, dahil sa'yo kaya ko kinuha ang phone. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ngayon o kung bakit ako nagtatanong. Si Eugene ay mukhang labis na nag-aalala, malakas na nagpapaliwanag. Nag-alala ako sa'yo kaya ako tumawag. Ikaw ang nag-utos kay Chang-su para magdala ng mga tao sa bahay ni Seyaong. Ikaw ang nagpilit kay Chang-su na makisali dito. Sakto namang lumabas ang mga salita sa isip ni Jun-hyuk, galit at naguguluhan siya kung paano nalaman ng babaeng ito ang tungkol doon. Panay pa rin ang pag-etsyo ng boses ni Eugene sa telepono. Hindi mo ba alam na si Chang-su ay laging nagsasabi sa akin ng lahat ng sekreto? Hinigpitan ni Jun-hyuk ang hawak ng kanyang telepono at sinabing so what gawin mo kung anong gusto mo? Gusto mo bang sabihin ang bagay na ito sa kanyang ama? Bakit hindi mo nalang sabihin sa buong mundo ang tungkol dito? At sinabi ni Eugene na hoy, anong pinagsasabi mo? Wala ka bang masasabi ng maayos? Yan ba talaga ang alam mong sabihin? Kinagat ni Jun-hyuk ang kanyang ngipin sa inis. Umupo si Jun-hyuk at nagtanong ng mahinahon, bakit ka nga ba tumawag? Nang marinig ang bahagi ng kabilang panig, umupo si Eugene sa harap ng kama at bumulong, paano kung may paraan para pigilan siya sa lahat ng kalokohang ito? Ano pinagsasabi mo? Meron ba talagang paraan? Sambit ni Jun-hyuk. Wala ka ng pag-asa Kim Jun-hyuk, nakalimutan mo na ba ang panahong iyon, sabi ni Eugene. Parang hindi naalala ni Jun-hyuk. Nakangiti lang siya sa phone nang hindi sumasagot. Maya-maya, pinaalalahanan niya ang kaibigan tungkol sa dahilan kung bakit pinarusahan ang halimaw na yon. Huminto ng ilang segundo si Jun-hyuk at saka biglang ngumiti ng pilyo. Naalala niya, napatawa si Eugene sa kabilang dulo. Ang dahilan kung bakit, gaano man kasakit ang kanyang nadarama, sinubukan niyang tiisin ang pambubugbog hanggang sa huli, kumikilos na parang bayani upang iligtas ang prinsesa at lahat, sinusubukang tiisin ito. Ngunit siya ay nanindigan para sa isa pang binubuli na babae.
Sa gabi sa isang serye ng mga artipisyal na bundok at mga memorial park sa hindi kalayuan, naroon ang malaking figura ni Sejong na nakaupo na nakasiksik sa ilalim ng isang puno. Nakaupo na nakayuko na parang hindi pinapansin ang anumang nangyayari sa paligid. Ngunit patuloy ang paggalaw ng aking tenga sa bawat hakbang ng mga estranghero na pumapasok sa kabubatan. Gumamit ng night vision goggles ang mga lalaking nakasuot ng uniforme ng Aegis upang iulat sa komandante na ang target ay nasa direksyon ng Mount Gundam. Nang makita ang burol kung saan nakaupo si Sejong sa paningin, agad silang umupo sa pormasyon kasama siya bilang sentro, ngunit sa labas ng bundok, sa may highway nandun din ang ibang tropa ng Aegis sa command room. Tuwang-tuwa ang lalaking may peklat dahil nahanap na niya si Sejong. Mapanlin lang na tumawa ang lalaking may hawi na buhok. Nahuli na namin siya. Ipakita natin sa kanya ang kapangyarihan ng Aegis, Director Park. Tumango ang medyo may edad na bilang pagsang-ayon. Mula noon, ang lahat ng mga squad na nahahati sa mga puwersa ay agad na kinuha ang kanilang mga nakatalagang posisyon na naglalayong lapitan si Sejong na nag-iisang hawak ang kanyang espada sa ilalim ng puno sa gitnang lugar. Nagtago sila sa mga palumpong na hindi kalayuan, patuloy na pinagmamasdan si Sejong na hindi pa rin nagpapakita ng kakaibang senyales, kaya't palapit sila ng palapit sa kanya, unti-unting pumikit sa kanya lamang. Ilang hakbang pa lang ay agad na ngumiti ng pilyo ang lalaking nakalugay ang buhok at inutusan ang lahat na simulan ang shooting. Ang kagubatan, na sa una ay sobrang tahimik, ngayon ay nagsimulang maging magulo dahil sa mga tunog ng mga pagsabog. Napakaraming bala rin ang naitaboy. Ngayon ang kanilang target ay napuno ng usok. Akala nila ay naging matagumpay ang kanilang misyon. Hindi nila namalayan na nasa likuran na pala nila si Sejong. Isa-isa silang pinagpapatay ni Sejong. Mula sa kanyang earphones, narinig ng lalaking may peklat ang hiyawan ng kanyang mga tropa. At sa pamamagitan ng surveillance camera, nakita niyang isa-isang pinapatay ni Sejong ang tropa ng Aegis. Agad siyang natahimik at hindi makapaniwala. Nagsimula na ring umagos ang mga pawis sa kanyang mukha. Napuno siya ng kalituhan. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Agad namang tumalon sa command post si Sejong nang natapos na siya sa mga tropa sa kabubatan, nasaksihan ng lalaking may peklat na ito ang pagdating ni Sejong. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo si Sejong patungo sa kanya. Hindi sila makatugon sa pag-ataking ito. Ang kanilang sasakyan ay itinapon ni Sejong sa bangin. At ang tanging nagawa nila sa sasakyan ay sumisigaw. Muli tayong lumipat sa isang trending na video sa gitna ng lungsod. May isang news broadcast tungkol sa isang lalaki na pugutan ng ulo. Sinabi ng pulisya na hindi sila magpapahinga hanggat hindi nahuhuli ang kriminal. Dahil dito, opisyal na naglabas ng nationwide arrest warrant kay Sejong. Sa palabas na ito ng balita, isang criminologist na nagngangalang Park Bum-joon ang nagtanong. Bilang isang dalubhasa, ano ang palagay mo tungkol dito? Tinanong niya ang isang babaeng nagngangalang Lee Jung-ok na nagtatrabaho bilang isang youth counselor. Ito anya ang epekto ng pagkamatay ng dalawa niyang magulang ni Sejong noong bata pa siya. Kaya't nabalisa ang psikolohiya ni Sejong. Tapos nagtanong ulit yung criminologist. Bakit ngayon lang ito ginagawa ni Sejong pagkatapos ng 3 taon? At itong psikolohikal na problema ba ang naging sanhi ng lahat ng ito? Sinusubukang ipaliwanag ng drama psychologist na si Lee Bang-soo. Sinabi niya na si Sejong ay isang psychopath. Ang kanyang isip ay tumutugon sa matinding trauma at mga problema sa pag-isip. Tapos sabi ng iba, kung ang ginawa ni Sejong ay isang pagkakamali, walang makatwiran sa isang gawa ng pagpatay. Ayon sa kanya, dapat humingi ng legal na suporta si Sejong. O humingi ng tulong sa iba sa paligid niya. Kung ang isang taong walang problema ay nagsasalita ng napakatalino, ito ay totoo. Ang ginawa ni Sejong ay nakakuha ng maraming atensyon mula sa mga Korean citizen. Babasahin ko ang ilan sa mga komento, okay? Komento ni Turyo na nagdedeklara ng digmaan si Sejong sa lahat ng kanilang pamilya. Puputulin daw niya ang kanilang mga ulo. Iniugnay ng ETH ang isang video sa mga komento mula sa mga biktima ng iskandalo ng karahasan sa paaralan 3 taon na ang nakalipas na bumalik bilang hukom, hurado at berdugo. Ang iba ay nagkomento din tungkol sa kanyang mga magulang na sinunog hanggang sa mamatay. May mga nagkomento rin na 3 taon na itong pinaplano ni Sejong. Ang video ng pagpugot kay Chang-soo ay kumalat at naging viral sa social media. Lumipat kami sa istasyon ng pulisya, partikular sa dibisyon ng investigasyon.
Kasalukuyan nilang iniimbestigahan ang lahat tungkol kay Seyaw. Sa investigasyon na kanilang ginawa, napag-alaman nilang hindi umaalis sa kanyang bahay kahit isang beses si Seyaw. Pagkatapos ay nagtanong ang pinuno ng pangkat ng dibisyon ng pagsisiyasat, may nakita ba silang impormasyon mula sa blog o social media ni Seyaw? Pero sabi ng mga subordinates niya, wala silang mahanap. Hindi pa nakagawa ng social media account si Seyaw sa nakalipas na 3 taon. At lahat ng tungkol sa kanya ay tinanggal na sa internet. Kaya wala silang mahanap sa internet. Well, it can't help, bago naging halimaw si Seyaw ay hacker muna siya. Kaya lahat ng data niya sa internet ay binura na. Tapos tinanong ulit ng chairman ang mga subordinates niya. So nasaan ang report tungkol sa kanya sa puntod ng parents niya kahapon? Pagkatapos ay sinabi ng kanyang mga tauhan na hindi niya matiyak ang problema sa libingan kahapon. Nataranta ang chairman, bakit hindi siya makasiguro? Ipinaliwanag ng kanyang mga tauhan na ang taong pinadala nila ay hindi na makontak ngayon. Paano mo sila makontak kung ang pinangyarihan ng krimen ay napakagulo? Tanong ng chairman, bakit hindi siya makontak? Sinabi ng kanyang mga tauhan na nagsasagawa ng investigasyon ang commander ng hukbo. Kaya ang mga miyembrong ipinadala nila ay pinigil para sa investigasyon. Ano ang gusto mong imbestigahan? Dapat imbestigahan na lang nila si Seyaw. Bakit nila pinipigilan din ang ating mga miyembro? Pagkatapos ay ipinarating ng kanyang mga tauhan ang kanilang narinig mula sa utos ng hukbo. Kung saan wala silang masabi dahil kasama dito ang pambansang seguridad. At ito ay ikinategorya bilang isang lihim ng militar. Nang marinig ang mga salitang ito, agad siyang nagalit at agad na hinampas ang whiteboard sa silid. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay krimen lamang ng isang tao, hindi terorismo. Bakit nakikialam ang hukbo sa mga tungkulin ng pulisya? Ito dapat ang ating panayam. Nang makaramdam siya ng emosyon, biglang tumunog ang telepono. At ang teleponong nagring ay hindi lang ang telepono ng opisina, kundi lahat ng kanilang mga telepono ay nagring. Agad namang naging abala ang mga tao sa kwarto sa pagsagot sa telepono. Lumalabas na ito ay isang tawag upang humiling ng mga espesyal na serbisyo sa proteksyon. Na itinuro kay Jiang Sujong, ang anak ng presidente. Doon ay hiniling sa kanila na higpitan ang seguridad. O, bakit mag-abala sa pagbabantay? Wala namang silbi. Ang mga pulis ang nasa panganib ang kanilang buhay. Well, para sa proteksyon ni Jiang Sujong, ang nakatanggap ng tawag ay ang chairman. At ang mga tauhan niya na nakatanggap ng tawag, pinabantayan din sila. Ngunit hindi para kay Jiang Sujong. Mayroong ilang mula kay Jun Hyuk, ilang mula kay Kim Yoo-jin, at iba pa. Doon sila pinapunta agad sa operating room. Dahil sa napakaraming tao na humingi ng proteksyon, nataranta ang pinunong ito. Ano ba talaga ang nangyayari ngayon? Ngayon lumipat kami sa ibang lugar. May isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng salamin, abay-abala ang lalaking ito sa pagtingin sa computer. Habang siya ay abala sa panonood, biglang dumating ang kanyang tauhan. May dalang files ang lalaking ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung anong impormasyon ang nahanap niya. Sabi ng lalaking ito, ang taong hinahanap nila ay nagngangalang Go Hyun-jin. At nahanap na rin nila ang address. Si Go Hyun-jin ay tiyahin ni Tak Se-young. Sinabi ng lalaking ito na nag-aral ang babaeng ito sa United States. Well, doon niya natagpuan ang kanyang soulmate. Kaya doon siya nagpakasal. Sinabi ng lalaking ito na nakipag-ugnayan na rin siya sa kanilang ahente sa embassy. Matapos malaman ang impormasyon, hiniling ng amo na may estilo ng pagmamalasakit sa kanyang mga nasasakupan na agad na arestuhin ang tiyahin ni Tak Se-young. At mabilis ding ibalik ang babaeng ito sa Korea. Agad namang sumang-ayon ang kanyang tauhan at inihanda na rin niya ang pinakamagandang ruta. Ngayon, dumiretso tayo sa Estados Unidos. Makikita rito na may kumakatok sa pinto. Nagpanik ang mga tao sa bahay. Sinong kumakatok sa pinto ng ganyan? Well, sabi ng mga lalaking kumakatok sa pinto, galing daw sila sa Korean Embassy. Go Yoo-jin ay nalilito, Korean Embassy. Anong nangyayari? Kitang-kita na may anak na si Go Yoo-jin, lumapit agad si Go Yoo-jin sa pinto. For safety reasons, hindi niya binuksan ng husto ang pinto. Binuksan lang niya ito ng kaunti at tinignan. Nang makita niya ang mga lalaking naka-black suit, agad siyang nabigla at ang kanyang agarang tugon ay subukang isara ang pinto. Buti na lang mabagal pa ang pagsara ng pinto kaya pwede pang pigilan.
Agad namang sumigaw si Go Eugene na nagpapanik na, anong gusto mo? Agad na sabi ng lalaki, pakibuksan ang pinto, galing kami sa embassy. Nagtanong agad si Go Eugene, ano ang problema? Agad namang sumagot ang lalaki, kung hindi mo iniisip, ipapaliwanag ko ito sa loob, kaya bilisan mo at buksan mo ang pinto. Agad na nagtanong ulit ni Go Eugene, bakit ko bubuksan ang pinto? Ito ay tungkol sa iyong pamangkin. Nataranta agad si Go Eugene. Agad na sabi ulit ng lalaking to, pamangkin mo si Tak Seyaong di ba? Tama, Tak Seyaong ang pangalan niya. Ano ang mali kay Seyaong? Agad namang sumeryoso ang mukha ng lalaki at sinabing, nanggugulo si Tak Seyaong. Kaya ngayon bilisan mo at buksan mo ang pinto. Nang marinig na nagdudulot ng gulo si Seyaong, nataranta si Go Eugene at tumakbo para buksan ang pinto. Nang bumukas ng husto ang pinto at lumabas siya, nakita niya ang napakaraming tropa sa harap ng kanyang bahay. Lahat sila ay tumututok ng baril, huwag gumalaw, mabilis na itaas ang iyong mga kamay. Lalong naguluhan si Go Eugene na hindi alam ang gagawin. Lumapit sa kanila ang isa pang lalaking nakasuot ng itim na suit. Sabi niya, ikaw si Go Eugene at Randall di ba? Well, Randall ang pangalan ng asawa niya. Nakangiting sabi ng lalaking ito. Kaya lang, kahit gusto mong umiti, nakakainis pa rin ang mukha. At dito na lamang nananahimik at nalilito si Go Eugene. Ngayon ay bumalik tayo sa Korea. Tinawag ni Lee Soo-ho si Soo-hyun. Lumingon siya at naiinis na sagot. Anong nangyayari? Agad namang ipinakita ni Soo-ho ang kanyang phone. May tawag pala galing kay Namhyun. Agad na kinuha ni Soo-hyun ang telepono. Hello Soo-hyun, sabi ni Namhyun, bakit ka tumawag, sambit ni Soo-hyun, okay ka lang? Hindi ka ba nasaktan? O, alalahanin mo lang ang iyong sarili at huwag tumawag kung hindi ito mahalaga, sabi ni Soo-hyun. Sinusubukan ni Namhyun na ipagmalaki ang kanyang sarili. Ako naman, hindi ko kailangan mag-alala. Dito protektado ako ng mga pulis. Kaya tanong ko, okay ka lang ba? Hoy, Namhyun, hindi mo kailangang kumilos na parang hamak na tao dahil lang sa isang civil servant ang tatay mo. Sorry. Alam ko, dapat nasa mabuting kalagayan ka. Dagdag pa, mayroon ka ng proteksyon mula sa grupong Shinjin. Sa mga sumunod na pangungusap ng pag-uusap, sa wakas ay nalaman na wala si Soo-hyun sa bahay. Sinabi ni Soo-hyun na nasa Yongsan siya. Sa Yongsan mayroong base ang mga militar. Kaya pinapunta ng tatay niya si Soo-hyun dito para masilungan. Sa paniniwalang ang lugar na ito ang pinakaligtas na lugar para sa kay Soo-hyun. Paanong hindi ito magiging ligtas? May mga sundalo, may mga tangke, kumpletong armas, kahit mga jet ship. Kaya ngayon ay si Soo-hyun na ang magyabang sa kanyang sarili sa harap ni Namhyun. Proud niyang sinabi na hindi siya mahahanap ni Seyaong sa lugar na ito. Ngunit ang sagot ni Namhyun ay walang kahit katiting na pagkairita sa kanyang pangungusap. Anya, posibleng maprotektahan ng base militar ng Estados Unidos si Soo-hyun. Ang sagot nito ay nagparamdam kay Soo-hyun na minamaliit. Baka sabihin mo, para lang alam mo, hindi basta-basta pwede sa lugar na ito. Nag-aalinlang ang sagot ulit ni Namhyun. Well, salamat sa Diyos para doon. Sa tingin ko magiging ligtas ka doon. Sabi ni Namhyun habang nanginginig ang katawan. Sabi ulit ni Soo-hyun, okay, don't waste my time. Huwag na ulit tatawag kung hindi importante. Okay. Pagkatapos noon ay agad na pinatay ni Soo-hyun ang kanyang telepono. Sa silid ni Namhyun, mukha siyang natatakot at nanginginig. At pagkatapos noon ay ipinakita na sa harap ni Namhyun ay si Seyaong. Umupo siya sa sofa na puno ng takot. Tapos sabi niya, Seyaong, patawarin mo ako. Please wag mong gawin yon. Nagawa ko na ang sinabi mo sa akin. Nakatayo lang si Seyaong at hindi sumagot. Pinakita na naman na pinatay na ang mga nagbabantay kay Namhyun. Sinubukan ulit ni Namhyun na akitin si Seyaong. Narinig mo rin kanina, sinabi ni Soo-hyun na nasa base militar siya ng Estados Unidos. Makikita mo kung gaano siya kalakas. Kaya naman hindi ako makatanggi sa sinabi niya. Lahat ng ginawa ko noon ay utos niya. Pakiusap, Seyaong. Patawarin mo ako kahit minsan lang. Humingi ng tawad si Namhyun habang nakadapa. Hinawakan niya ang binti ni Seyaong na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha. Iyon ay sa wakas ay ibinuka ni Seyaong ang kanyang bibig. Hoy Namhyun, nung nagmakaawa ako sa buhay ko, ano sagot mo? Hindi makasagot si Namhyun dahil alam niyang dati, kahit anong pakiusap ni Seyaong,
hinding-hindi nila mapapatawad si Seyaong. Inulit-ulit ni Seyaong ang tanong niya. Noong nagmamakaawa ako para sa buhay ko, anong ginawa mo? Anong magagawa ko? Walang maisagot si Namyon. Kaya lang kaya niyang tumahimik ng ganoon. Itinaas ni Seyaong ang kanyang espada. At naglilisik ang kanyang mga mata habang sinasambit ang salitang paalam. At agad na tinapos ni Seyaong si Namhyun. Sa Shinjin Hospital, sa itaas na palapag, ang mga ilaw ay nakabukas at mayroong isang espesyal na silid ng pangangalaga para sa mayaman na may isang single bed, nakahiga ang isang lalaki na nakabalot ng benda ang katawan. Siya si Yang Muyol o kilala bilang Teacher Yang. Ito ang resulta ng one-sided fight nila ni Seyaong. Sa kwartong ito ay may makikitang isang matanda at ang kanyang tauhan na inuulat na ang kalagayan ni Teacher Yang, nabasag ang kanyang gulugod at nabali rin ang kanyang tadyang. Dahil dito, nagkaroon siya ng internal bleeding. Ngayon ay talagang kritikal ang kanyang kondisyon. Mula sa kanilang pag-uusap ay mahihinuha na ang isang executive headmaster na nasa kanyang kampo ay umalis sa kanyang bulwagan ng pagsasanay ng walang pahintulot. At nangyari ito kagabi. At itong executive headmaster ay ang nakababatang kapatid ng guro. Natural lang sa isang nakababatang kapatid na nalaman na nabugbog ang kanyang nakatatandang kapatid na gustong maghiganti, sabi ng matanda. Dito rin nila tinatalakay ang isang grupo na tinatawag na Society of Patriots. Ipinaalam ng kanyang tauhan sa matanda na hiniling ng manager ng Society of Patriots sa kanyang mga miyembro na umatras at maghintay para sa karagdagang mga tagubilin. Parang may bagong gang sa labas ng grupo ng mga salarin. Sa kalagitnaan ng usapan tungkol sa Society of Patriots, biglang may tumawag mula sa ama ni Suhyun. Doon, humingi ng tawad sila Joyang, ama ni Suhyun, sa nangyari sa guro. Dahil pinrotektahan niya ang kanyang anak, kaya nakoma ang guro. Sagot ng matanda, well, ano ang maaari kong gawin, ito ay lampas sa inaasahan. At natural iyon kapag ang iyong trabaho ay protektahan ang ibang tao. Sumagot sila Joyang na may panghihinayang. Pero ako ang nagpabigat sa kanya ng trabaho. Ginamit kong dahilan ang matagal ng relasyon ng aking ama sa guro para samahan ang guro sa gawaing protektahan ang aking anak. Kaya't kusa niya itong tinanggap. Ngunit ang kalagayan ay nasa kritikal na panahon ngayon. Ang lahat ng ito ay para sa aking hindi karapat-dapat na anak. Kaswal na sagot ng matanda. Okay lang, relax ka lang. Mismong si Muyol ang nagpasya na piliin ang trabahong iyon. Itinakda niya ang kanyang isip na protektahan ang isang tao na kahit na siya ay mamatay para dito, yan ang ibig sabihin ng bodyguard. At tinanong ng matanda sila Joyang ayon sa nakita niya sa balita, di pa nahuhuli si Seyaong ano ang aksyon nila dito. Sinabi ni Jongyang na huwag kang mag-alala, pinapakilos na namin ang mga militar at siya ay man-neutralize sa lalong madaling panahon. At pagkatapos sinabi ng matanda gawin niyo ang lahat, pagkatapos ng kanilang pag-uusap biglang may naalala ang matanda 20 taon na ang nakalilipas. Sa pagkakataong iyon ay may kaharap siyang nakakatakot. Sa pagtingin sa kasalukuyang Seyaong, muli niyang naramdaman ang parehong takot. Matapos niyang alalahanin ang kanyang nakaraan, tinawag niya ang kanyang tauhan. Sinabihan niya ang kanyang tauhan na tawagan si Jeong Yul para pumunta dito. Ang utos na ito ay ikinagulat ng kanyang tauhan. Si Jeong Yul ang punong guro ng Society of Purity. Pagkatapos ay lumipat tayo sa Blue House. Doon ay umupo siya sa kanyang presidential chair at tumatanggap ng ulat mula kay Police Commissioner Lee Seung-bok. Iniulat ni Lee Seung-bok na binansagan si Taxiang bilang isang kriminal. Ayon sa utos ni Song Cheol. At sinabi rin niya na ang anak ng Deputy Director ng Department of Revenue na si Nam Gi-jong ay natagpuang patay. Ang balitang ito ay lubos na nayanig kay Song Cheol. Dagdag pa niya, inimbestigahan na nila ang pinangyarihan ng krimen. Natuklasan na 2 dibisyon ng pulisya at isang detachment ng hukbo na ipinadala upang protektahan sila ay minasakar ni Seyaong. Ang balitang ito ay talagang mahirap paniwalaan ni Song Cheol. Tapos tinanong niya kung nasaan si Seyaong sa ngayon. Pagkatapos ay sinabi ng Police Commissioner na patungo siya sa Sejong Boulevard, kung saan kasalukuyang nagsasagawa ng pagtugis ang mga pulis. At sinabi ni Song Cheol, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Dalhin kaagad ang Deputy Director na si Nam Gi-jong at protektahan siya ng mahigpit. Huwag hayaan ang sinuman na makipag-ugnayan sa kanya. Sumagot si Lee Seung-bok, yes. At pahabol pa ni Song Cheol. At kung saan man gustong pumunta ni Seyaong, hayaan mo siya.
Ngunit harangan ang lahat ng trapiko at kalsada. Huwag hayaang dumaan ang sinuman. Huwag hayaang makipag-ugnayan siya sa sinuman. Kailangan mong buksan ang daan para makapunta siya kahit saan. Ang utos na ito ay nagpalito sa komisyoner. Muling sinabi ni Sung Cheol ng napakalakas, huwag papasukin ang sinuman o ang mga reporter. Kung may makita kang mga reporter na kumukuha ng litrato, kumpiskahin ang kanilang mga kamera at dalhin sila sa kustodiya. Medyo nag-alinlangan ang commissioner. Pero sir, malakas niyang sinuntok ang lamesa at sinabing, ako ang namamahala dito. 2 araw na lang ang nalalapit sa Presidential Inauguration Day. Huwag ipaalam sa sinuman ang tungkol dito. Para kahit ginawa natin to walang sinuman ang makakaalam. Ang kailangan lang gawin sa bansang ito ay isara ang press mula sa ibang bansa sa pagpapalabas ng balita. Huwag alalahanin ang iyong sarili sa internet o anumang mga paraan na naintindihan mo. Parehong ang suporta at ang pagkapuot ng mga tao ay nababalot ng kung ano ang makikita nila sa TV. Kailangan nating alalahanin ang ating sarili sa anumang gulo na maaaring makuha ng mga kabataan at alisin sa internet bago pa makagawa ang mga kabataan ng gulo. Nag-alinlangan si Lee Sung-bok sumagot, pero sinabi rin ni Sung Cheol kay Commissioner Lee na siya ay mapopromote pagkatapos. Matapos magpaliwanag ng mahaba, kumpiyansa na sumagot si Commissioner Lee Sung-bok, naiintindihan ko, ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat. Ngayon lumipat tayo kay Seyaw. Siya ay naglalakad sa publiko habang bitbit ang kanyang espada. At doon agad nagtakbuhan ang lahat ng nakakita sa kanya sa takot. Tumakas dali. Lahat ng nakakita kay Seyaw ay parang nakakita ng halimaw. Walang pakialam si Seyaw sa kanila. Nakatayo lang siya doon sa bus stop. Hindi nagtagal may dumating na bus. Makikita ang driver na kaswal na nagmamaneho ng bus habang humihikab. Nag-hand sign si Seyaw upang sasakay habang nakatitig sa driver. Ngunit biglang natakot ang driver nang tinitigan siya ni Seyaw. Sa sobrang takot hindi siya tumigil at nagkunwaring di niya nakita si Seyaw at agad niyang binilisan ang takbo. Ngunit inangat ni Seyaw ang bus para huminto. Ang driver na hindi marunong magmaneho ng bus ay naiyak na lang doon sa takot. Lumapit si Seyaw sa driver at inosenteng sinabi, Tito, kailangan ko ng masasakyan. Ngayon ay lumipat tayo kay Lee Joyang, ang ama ni Soo-hyun. Doon ay tinawagan niya si Sung Cheol. Sinabi ni Lee Joyang, so alam mo na ang tungkol sa Deputy Director Nam. Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na nabigla si Sung Cheol. Ha? Narinig ko lang ang balita at agad na nag-utos na i-seal off ang impormasyon. Paano nalaman nitong si Lee Joyang? Dito hindi sinubukan ni Sung Cheol na alamin kung saan nakuha ni Lee Joyang ang impormasyon. At agad niyang tinanong kung kumusta si Soo-hyun. Sumagot si Lee Joyang na itong si Soo-hyun ay ipinadala niya sa Yongsan. Ang balitang ito ay lubos na ikinagulat ni Sung Cheol. Ha? Yongsan? You mean Ifia Military Base? Agad na sumagot si Lee Joyang, wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo tungkol kay Seyaw. Ngunit sa akin ay hindi siya ordinaryong tao. Kaya't nagpa siya akong ipadala siya sa base militar. Agad na pinuri ni Sung Cheol si Lee Joyang. Talagang matalino si Lee Joyang gaya ng dati. Hindi ko man lang naisip na ganoon. Pero kahit gaano ka-impluwensya ang grupong Shinjin, hindi magiging madali ang makakuha ng ganap na seguridad, di ba? Agad na sumagot si Lee Joyang, ano ang silbi ng buong seguridad? Ang buong lugar ay base militar. Bukod dito, nagpadala din ako ng ilang tao upang bantayan ito. At kung darating ang Seyaw na ito, tiyak na hindi papasukin ng mga tao doon ang Seyaw na ito. Kaya hayaan na lang ang mga sundalong iyon na maging pain. Nang marinig iyon, agad na tumawa si Sung Cheol. Ang bait talaga ni Lee Joyang. Sa tingin ko mas mabuting ipadala ko rin doon si Soo-jong. Agad namang nagtanong si Lee Joyang, ha? Soo-jong, bakit hindi mo na lang siya dalhin dyan sa'yo? Hindi ba ligtas dyan? Sagot ni Sung Cheol, malapit na ang inauguration day. Kung masyado akong nakakaakit ng atensyon, mas lalo lang itong magdudulot ng gulo. Dito, hindi ko alam kung bakit nakakatawag ng pansin ang pagpapadala nito. Ngunit nakikita kong maganda ang iyong desisyon at ipapadala ko si Soo-jong doon nang hindi sinasabi ang detalye ng seguridad. Dapat kang makipag-usap sa Vice Commander. Pagkatapos ay tinanong muli ni Sung Cheol si Lee Joyang, sigurado ka bang ligtas talaga doon? Sabi ni Lee Joyang, military base yon. Ano kaya ang posibleng mangyari doon?
Kung hindi ka pa rin kumbinsido, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isa pang bagay. Kung sakaling may mangyari doon, naghanda ako ng helicopter na naka-standby. Kaya pagdating ng panahon, diretsong lumipad ang mga anak natin sa airport. May mga private jet na naghihintay para makapunta sila sa ibang bansa. Dito ay lubos na namangha si Sung Cheol sa planong ginawa ni Lee Joyang. Idinagdag ni Lee Joyang, alam mo kung ano ang pinaplano ko, di ba? Hindi ko inilagay ang lahat ng tiwala ko sa isang bagay. Palaging may backup at backup. Pagkatapos ng usapan na ito, lumipat tayo kay Seong. Pinakita na nasa bus na si Seong. Sa katawan ni Seong na parang King Kong, sobrang sikip ng bus na ito. Sa kanilang paglalakbay, ang driver ng bus ay nawalan ng masabi. Hinarangan ng mga pulis roon ang daan para maayos ang kanilang paglalakbay at hindi sila hadlangan. Ang driver na ito ay hindi nawawalan ng mga salita. Sinubukan niyang makipag-eye contact sa isa sa mga pulis. Gusto niyang ipakita na humihingi siya ng tulong. Nang makita niya ang isa sa mga pulis, napalingon ang pulis. Lalong na-stress sa isip ang driver. Hay naku, nahuli ko na yung lalaking ng hostage. Bilisan mo, dalhin mo dito. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit walang pakialam ang mga pulis na ito. Kaya napaiyak na lang sa takot ang driver. Si Seong mismo ay naguguluhan din sa ugali ng mga pulis. Naisip niya, alam ba nila kung saan siya pupunta? O dinadala nila ako sa isang lugar kung saan mayroon sila. Maghanda ng isang bagay. Pero para kay Seong, walang kwenta ang lahat ng iyon. Para kay Seong, batid ng mga salarin na ito na gumagawa sila ng krimen. Pero wala silang pakialam at nag-aatubili silang tumanggap ng parusa. Talagang hindi nila ito pinagsisisihan. Kaya kung sino man ang magpoprotekta sa kanila. Alam nila ang ginagawa nila kasing sama nila. Sa makatuwid ang lahat ay dapat parusahan. Lumipat tayo sa base militar ng Itia. Doon dumating si Sujung at ang kanyang bodyguard. Baka sa mukha ni Nam Ho-jung ang pag-aatubili. Bago sila narito, inutusan ni Pangulong Sung Cheol si Nam Ho-jung na dalhin si Sujung sa base militar. Nang inutusan siya ng ganoon, sinubukan niyang magbigay ng tugon kay Pangulong Sung Cheol. Sinabi niya na maaari nilang panatilihing ligtas si Sujung. At ang seguridad na ipinakalat kay Sujung ay lumampas sa seguridad para sa Pangulo. Ngunit nanatiling matigas si Sung Cheol. Para sa kanya kahit anong mangyari. At ang pinakaligtas na lugar ayon kay Sung Cheol ay ang base militar. Ngunit sinubukan ni Nam Ho-jung na kumbinsihin si Sung Cheol na magtiwala sa kanila. Pagkatapos ng mahabang debate, sa wakas ay sinunod ni Nam Ho-jung ang utos ni Sung Cheol. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi nasisiyahan si Nam Ho-jung. May isang grupo na nagmamasid sa mga galaw ni Seong sa bus. Binabantayan siya ng mga ito mula sa tuktok ng isang mataas na gusali. At ang ilan pang grupo ay sumusunod kay Seong. May mga nagbabantay din sa intersection. At lahat ng impormasyon mula sa mga galaw ni Seong ay iniulat. Isang lalaki na nakasubaybay sa kanya mula sa tuktok ng gusali ay nagtanong, saan ba talaga pupunta si Seong? Sinubukan ng tauhan na sumagot, team leader, papunta siya sa Wonhyo Bridge. O baka Mapo Bridge? Naisip agad ng team leader, maaaring gusto niyang hanapin si Jung Dahon na ang lokasyon ay sa Yeongdeungpo. Nagtalo silang lahat sa isa't isa. At sinubukan ng isang tao mula sa koponan na kumbinsihin ang pinuno ng kanyang koponan na gusto ni Seong na mahanap si Jung Dahon. Agad na sinabi ng kanyang team leader, okay then let him be. Nataranta agad siya, bakit hinayaan niya? Ipinaliwanag ng pinuno ng pangkat, kapag dumating si Seong sa kanyang lokasyon, puputulin nila ang lahat ng daloy ng impormasyon, papasok man o palabas. Agad namang tinanong ng tauhan, ano ang ibig mong sabihin? Hindi man lang pinansin ng team leader. At agad niyang ipinagpatuloy, haharaan natin lahat ng iyon sa loob ng 2 araw. At dito nakasalalay ang buhay natin. Bago pa maipaliwanag ng team leader kung ano ang ibig niyang sabihin sa buhay namin ay nakasalalay, biglang may sumigaw mula sa radio. Sumigaw sila, ano ba to? Loko yan. Tigilan mo na siya. Nataranta agad ang team leader. Agad niyang pinindot ang kanyang radio at nagtanong, hello, anong nangyari doon? Iniulat ng tao na kakapasok lang ni Seong sa base militar. Nataranta silang lahat, lampas sa inaasahan nila ang ginawa ni Seong. Agad namang nagtanong ulit ang team leader, hoy, anong ibig mong sabihin? Paano nila pinapasok ang kriminal?
Agad namang nagpaliwanag ang kanyang mga miyembro na nasa lokasyon, hindi yan ang ibig mong sabihin. Agad na sumigaw ulit ang team leader, anong ibig mong sabihin na hindi ganyan? Dali magpaliwanag. Pumasok si Sejong sa base militar sa pamamagitan ng pagsira sa labas ng pader. Dito ipinakita na ang pader ng barbed wire ay nabasag na may malaking butas. Ang pinuno ng pangkat na nakarinig ng impormasyong ito ay agad na nabigla, hindi na nakapagsalita pa. Ngayon ay nasa loob na ng base militar si Sejong. Nagsimula siyang huminga ng malalim, saka sumigaw, Lee Soo-hyun. Umalinggaw ang boses na ito sa buong base militar. Wala nang pakialam si Sejong, base man sa militar o kung ano paman, tuloy-tuloy lang. Bumalik tayo sa bago na basag ni Sejong ang pader na ito. Nang mga oras na iyon ay bumaba siya ng bus at tumitig sa dingding nitong base militar. Bago siya umalis sa driver, sinabi niya sa driver, "Wait tito." Agad na nagpanik ang driver, wala akong alam at wala akong nakita. Please, huwag mo akong patayin. Sa gitna ng panik ng driver, agad na sinabi ni Sejong, patawad, tapos umalis na siya ng bus. Nataranta agad ang driver. Bakit humingi ng tawad sa kanya ang taong inaakala niyang karumal-dumal na kriminal? Balik sa base militar. Kung saan galit na galit si Soo-jung. Ang hayop na Lee Soo-hyun na yon. Alam niyang darating ako, pero bakit hindi niya ako binati? Habang nagbubulong-bulungan siya ay nakarinig siya ng napakalakas na pagsabog. Sinubukan agad ni Nam Ho-jung na pakalmahin si Soo-jung. Please don't worry, I'm sure wala lang yon. Mas maganda kung pumasok muna tayo sa loob. Doon, tahimik na tinitigan ni Soo-jung si Nam Ho-jung. Bumalik sa tabi ni Sejong. Matapos sumigaw si Sejong ng napakalakas, na hinihimok ang mga kawal na lumapit sa kanya. Ilang sasakyang pandigma ang na-deploy para harangan si Sejong. At sinimulang puntirya ng mga kawal si Sejong, mabilis na itaas ang iyong mga kamay at ibaba ang iyong mga espada. Hindi naman sila pinansin ni Sejong. Muli nilang sinabi, Sejong, pumasok ka sa punong tanggapan ng hukbong Amerikano nang walang pahintulot. Mabilis na ihulog ang iyong mga espada at itaas ang iyong mga kamay. Kaswal na sumagot si Sejong, may hinahanap akong nagtatago sa lugar na ito. Walang pakialam ang sundalo sa sagot ni Sejong. Inulit niya ang kanyang mga salita. Ulitin ko, ihulog mo ang iyong mga espada at itaas ang iyong mga kamay. Walang pakialam ang dalawang panig na ito sa mga sagot ng kanilang mga kalaban. Pareho lang silang nakatutok sa gusto nilang sabihin. Sabi ulit ni Tak Sejong, Lee Soo-hyun at Lee Soo-ho ang pangalan niya. Ganun pa rin ang sagot ng sundalo. Inutusan si Tak Sejong na itaas ang kanyang mga kamay at ihulog ang kanyang sandata. Sabi ni Tak Sejong na naiinis na hindi pinakinggan ang kanyang mga salita, sa huli ay pare-pareho lang kayo. Agad na tumalon si Sejong sa abot ng kanyang makakaya. Sa hangin ay inihanda niya ang kanyang mga kamao. Pagkatapos noon, bumaba siya at hinampas ang mga sundalo. Anong uri ng suntok ang maaaring magdulot ng napakaraming usok na tulad nito? Natahimik ang mga sundalo nang makita ang lakas ni Sejong. Hoy, bakit kayo nakatitig lang sa kawalan? Pagkatapos nito ay isang espada ang itinapon sa langit, pagkatapos ay nahulog at nakatusok sa aspalto. Hanggang dito na lang sila natahimik. Biglang lumabas sa usok si Sejong at agad na tumalon patungo sa espada. Dahil sa lakas ng pagtalon na ito, ang kanyang espada ay naipit sa aspalto hanggang sa gumalaw ito at naputol ang isang sasakyan. Dahil dito, nahati sa dalawa ang sasakyan at nagkaroon ng pagsabog. Isang sandata sa ibabaw ng kotse na ito ang agad na nakatutok kay Tak Sejong. Hindi nakaimik si Tak Sejong na nakakita nito. Agad siyang kumilos at pinaharurot ang sasakyan. Muling sumabog ang kabilang sasakyan. At sa pagkakataong ito ay hindi na lang sila nakatitig sa kapangyarihan ni Tak Sejong. Agad silang kumilos sa pamamagitan ng pagbaril kay Tak Sejong. Hinarang ni Tak Sejong ang mainit na bala ng kanyang espada. Pagkatapos ay gumalaw siya at natamaan ang isa sa mga sundalo. Isa pang kawal ang nakabagsak ngayon. Sinubukan agad na barilin ng sundalong katabi niya na naiinis. Ngunit bago nagpaputok ng baril ay agad na nilaslas ni Tak Sejong ang kanyang katawan. Matapos tapusin ang dalawang taong ito, muling umatras si Tak Sejong at tumalon siya para maiwasan ang isang putok na nakatutok sa kanya. Pagkahulog niya mula sa langit ay agad niyang itinusok ang espada niya sa sasakyan. Dahil sa bangis at lakas ni Tak Sejong, hindi makapag-isip ang mga sundalong ito. Dahan-dahang hinugot ni Tak Sejong ang espada mula sa sasakyan.
Lumipat tayo sandali sa punong tanggapan ng CA sa Langley. Dito pala sila nagkukumpulan, nanonood ng laban ni Taxiao. Isang itim na lalaki na walang bigote o tawagin natin sa pangalang Boy Negro ang nagsabi, nakakamangha, ito ay lampas sa nakikita natin sa YouTube. Ngunit ang kadakilaan ni Taxiao ay hindi nakapagpasaya sa pinuno. Malungkot ang mukha ni Boy Negro. Sinabi niya, paano ang aming mga piling sundalo ay ganap na mapapawi sa halos 1 minuto ng isang malaking tao. Sumagot ang babaeng may puting buhok, kung umabot ito sa antas na ito ay karaniwang ginagawang walang silbi ang pagbuo ng labanan sa Android ng DARPA. Parang nasa yugto na sila ng paggawa ng mga robot. Nang makita nila ang mga kakayahan ni Taxiao, parang walang silbi ang development ng mga robot na gagawin nila. Dagdag pa ng isang lalaki, wala ba tayong combat support armor system na katulad ng lakas sa Taxiao? Ipinaliwanag ng babae sa likod niya, ito ay isang sistema na may mekanikal na tulong sa ilang bahagi ng katawan at nagbibigay ng mga pharmaceutical injection na idinisenyo upang mapataas ang pagganap. Gayunpaman, sa pinakamainam na setting nito, ito ay gumagawa lamang ng 30% na pagtaas sa pagganap. Mahirap ihambing ito sa kung ano ang nakikita natin ngayon. Ang pahayag na binitiwan ng babaeng ito ay nagpatahimik sa silid. Sa gitna ng katahimikan, biglang nagsalita ang isang lalaki. I will leave for Korea in an hour. May gustong sumama? Yes, pakisabi din sa mga sundalong iyon na huminto kaagad sa pag-atake. At biglang nagtaka si Boy Negro. Isa siyang mahalagang sampol, nakakahiya kung masisira ito. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.